Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 9.9 WEB Kamsu. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga Marinaga po sa dual daw na Lunes na naman ngunyan petsa 22 kampunan na Hulyo 2024. Liwat ni hatod niya po sa mga baretang mantabayanan sa nabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live dyan sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada. Natabayanan makita sa 99.3 KM Kakampi Partido. Siriban sa 91.9 BBS FM. Tigdiyan sa Naga City. Ang sabay live streaming via FB Live. Asin sa YouTube sa bagi po kan BBS FM account. Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News halis sa studio. Kang Kakampi sa Naga City. Barang ko si Ken Palmasanado Technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, ito na rin address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tiyan. Sa informasyon ni Police Regional Office Central Luzon Regional Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., sa Campo Crabi, sinabi kaning lalong pinakusog nila ang anti-criminality as in focus police operations para masiguro na ba yung kriminalidad as in mga maraot ng grupo ang maaprobitsar kang sitwasyon. Mientras tanto, nakastambay man ang nasa 875 police personnel alis sa probinsya Lasin City Police Offices sa Central Luzon na preparadong iwarak kung kinakaipuan. Erot naman ay pinadarakan PRO3 sa National Capital Region Police Office. Ang nasa 412 mga polis kani para sa Civil Disturbance Management Operation. Kumpiyansa sa Education Secretary Sani Angara na ilalangkaw naman ang sweldo ng mga public school teachers sa irarom kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Angara, iniulit na binibisto kang hepe ekutibo ang mga educators bilang sentro kang education system. Sigun pa kay Angara, sinambit sa iya kang Presidente na dapat atamanon ang mga paratokdo asin tutukan ang sila mga benepisyo. Sabi pa ni Angara, sa ngunyan, ang hapot kung gurano asin nyo rin ihalangkaw ang sweldo ka mga teachers. Dahil masinambit kang sekretaryo ang potential rate increase pero bakong 50,000 pesos ang entry level ka mga public school teachers. Sabi pa ni Angara, plano kang Presidente magbilog ng bagong ranks para sa mga public school teachers para maparikas ang promotion kan mga educators. Sa palagay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagluwas sa survey kang Okta Research ang inflation na mantinidong most urgent national concern kamayoriya sa mga Pilipino na dapat subot tutukan kang administrasyon. Basado sa second quarter kan tugon ang basa survey kang Okta, 65% ka mga Pinoy ang nagsabing ang pagkontrol sa paglangkaw sa presyo ka mga barkalon ang dapat na inuton masimbagan kang administrasyon Marcos. Sinusunod man ini kang pagkakaiguaning akses sa mga abot kayang pagkakan, araw kang bagas, gulay, asing karne, 40%. Paglangkaw sa sweldo ka mga obreros, 33%. Pagreal din mas dako na trabaho, 33%. Asin ang pagbawas sa pagtios, 28%. Apura kayan, kabali pa sa mga isyong dapat subot na aksyonan. Kan presenting administrasyon, iyo ang pagduduhling libre asin di kalidad na edukasyon, paglaban sa korupsyon kang gobyerno, pagdepensa sa West Philippine Sea, paglaban sa kriminalidad, asin ang pagtunod kan katuninungan, asin man tranquilidad sa nasyon. Ginibo ang nasambit ng survey pon Hunyo 26 sundong Hulyo 1 sa pagi kang face-to-face interviews sa 1,200 na respondent na nag-iedad 18 anyos pataas. Nakatanaan, magyari ang soda ni Presidente Marcos at yan. Kunya na Hulyo 22,
sa Batasan Pambansa Complex duman sa Quezon City. Alas 5:10. Pinatadida ni Congressman Erwin Tulfo ang mga delinquenteng employers na bayadan o magripit ng Social Security System contributions ka mga empleyado hulita may kasabay ining pagkakapreso ning anom sagud sa 12 taon na. Sigun sa Deputy Majority Floor Leader, naaraman ang subot na daipigiribit kang employer ang sa ilang kontribusyon hulita kan magloan ang mga empleyado. Pagidumdum niya sa mga employer, oras na kinaltasan ang sweldo ka mga empleyado dapat ining irimit o ihulog sa SSS sulita kunday may magkakaligong kastigo nagahalat sa mga naglabiyakong oberos. Sabi ni Tulpo kay po magpapasiring lang sa iyong opisina tanganing tatabangan niya ang sa indang problema. Ipinagmalaki kan 19 Congress kan Senado na dininda o dininda pig una sunod kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may ilusot ang sa iyang 2023 SONA priority measures. Sa accomplishment report ka Senado 18 sa binding priority bills na pigpromesa rin ng ilusot dagos ng daging lay, mentras tanto nga nagkapira naghahalap ng firma kang Presidente una sa Bicameral Conference Committee. Kabalig di ang SIM Card Registration Act, postponement of barangay SK elections, Maharlika Investment Fund, National Employment Action Plan, Internet Transaction Act of 2023, New Philippine Passport Act, Negros Island Region, asin nakalapag pa ang weekend, ang New Government Procurement Act. Aragan sa ibong kan nagluwas na sulidong Senado, piga tanyugban ang liderato ni Senador Juan Miguel Zubiri, kang ribayan siya ni bilang Senate President ni Senador Francis G. Escudero, kanagtalikod na Mayo 20 ngunit na taon. Nasa 15 senador ang pabor kay Escudero, mentras tantong anuman ang lindugan para kay Zubiri. Sa naging pahayag, sinabi ni Zubiri na ako man kani, asin ipinapaabot ang triumpo ni Escudero sa sayang liderato. Mentras tanto kawaliman sa suminabog sa Senado ng 19 Congress, iyo ang investigasyon kang komite ni Senadora Lisa Ontiveros laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naging sentro release si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang kanyang suspendidra. Uliban sa mga nadiscovering kaso kang human trafficking, sexual abuse, money laundering at iba pang krimen na may pag-aaram sa POGO, naging mainit ang pangapudan lalo na kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dagos ng tunawon o ipagbawal sa Pilipinas ang POGO. Kaya ang dakulang kahaputan ngunyan, asin inaabangan kay Presidente Marcos sa sayang State of the Nation Address kung masambit ini manungod sa POGO. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang 13 minutos po makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretang ko niyan, nagkasundo ng Pilipinas pati naman China sa sarong provisional arrangement may koneksyon sa rotation and resupply missions para sa mga soldados na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, sabi kan Department of Foreign Affairs. Ang BRP Sierra Madre ang lumang warships na nagsisirbing Philippine Navy outpost sa Ayungin Shoal. Matandaan, ang pangharas na ginigibukan Chinese Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal ang nag-aabot sa pagkaputol kan kamot kan sarong soldados na Pilipino asim pagkarawat kan Philippine Coast Guard equipment. Mientras tanto, sa panginot kang senior citizens party list, naging lay ang Expanded Centenarian Act o ang Republic Act 11982. Asing kabali ini sa pigilauman na mapupunduan sa 2025 General Appropriations Act. Itinutulod sa Kamara ng Representante kang Kongreso ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ang propestong bataw ni mga karagdagan na benepisyo sa mga Filipino na may edad 80 sa 99 anyos. Kabali sa mga benepisyo, ang sang 10,000 pesos sa maabot sa 80 anyos, 85, kasi 90 anyos. Kasi na ang maabot man sa edad na sanggatos anyos,
maresibining 100,000 pesos. Naging dagos iniglay na nagtalikod na Pebrero 26 matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pigadauman mga kongresista na saruin sa mga bagong lay na mabanggit ni Presidente Marcos sa sayang ikatulong State of the Nation Address ngunyan na aldaw. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 15 makalampas alas 5 ng pag-aga. At bayan ang puwatsa ng mga report live halis sa mga pagkiliba sa luwas kunyang pong aldaw na Lunes. Seryosong ipapautob kang Philippine National Police ang zero tolerance policy laban sa mga abusadong pulis. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marvil, mayong lugar sa saindang linyada ang mga siring na klaseng pulis asin tinawan doon ang dapat na pagsunod sa mga ini sa Code of Conduct kan PNP. Basado sa report kang Internal Affairs Service upon July 2022 sundong July 2024. So, binakat na sa lampas sa ismil na mga pulis ang natawaning rekomendasyon sa manabibang mga kastigo sa sinabitang bilan 2,550 na ampang sa administrative penalties kung saan 572 pigrekomendar na tanggalon sa serbisyo. Tinawan doon ni Marbil na sabay kang internal disciplinary mechanism kan PNP siniguro kani ang marikas asin istrikto mga lakdang tangaling mapatawan ng kastigo asin makasuwa ng mga pulis na naimbulto sa mga saranggibo. Inadok pa ni Marbil ang publiko i-report ang illegal na aktibidad na kinakasabitan kan sarong pulis tangaling tulos-tulos na maaksyonan. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan. Inumaw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagtatauling direktang tabang pinansyal sa mga parauma asin parasira sa enterong Pilipinas. Nagiba ang lider kang Kamara sa kalkuladong 300 na representante kay Presidente Marcos sa pagbariwas ng tabang pinansyal sa may 10,000 na benepisyaryo sa iraram kansayang Presidential Assistance to Farmers in Peace Pork Program. Ginibo ang pagbariwas kantabang sa mga benepisyaryong residentes sa Kampalawan asin pagtraid na probinsya ng Marinduque. Nagatindirban sa nasambit ng tiripon na iba pa mga opisyalis lokal. Sabi ni Romualdez, katuyang kang pagbariwas ng tabang pinansyal para sa mga paroma sin parasira kasabay kansayang pagpapabisto kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sinabit ng aktibidad. Mientras tanto, kumpiyansa si Romualdez na ang mga ipinapautob na programa magataban sa paglangkaw kang produksyon kan mga parauma asin parasira na badaraman ng pagbaba sa mga produktong pigi-importar kan nasyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Milestone ang pagpartisipar sa pinakaprimerong pagkakataon kan duwang Philippine Air Force FA-50 Fighting Eagles sa prestiyosong Mindel Beach Fly Past na ginibo sa Darwin, Australia. Ang duwang FA-50 fighter jets halis sa 7 Tactical Fighter Squadron 5th Fighter Wing kang Philippine Air Force. Ang sinabitang aktibidad parte ang International Military Exercise Pitch Black 2024 kung saan nagsarumpor sa mga Air Forces halis sa marabibang nasyon para sa sanong joint training, collaboration at sindakulang force exercise. Ang partisipasyon kan Philippine Air Force sa Pitch Black 2024 konsideradong historic moment kung saan ipinahiling kampuwersahan sa ilang kapabilidad, commitment para sa regional cooperation at international engagement. Ang FA-50 Fighting Eagles nabistado sa saindang agility as in precision nakuha ang atensyon ka mga nagdalan as in aviation enthusiasts mentras na sinda nagpapahiling gilas sa skyline kan Darwin kabalian iba pa mga advanced fighter jet sa ginibong fly past. Pinabando ni Colonel Randy Pascua, Philippine Contingent Commander, ang importansya kan sa ilang partisipasyon sa Mindel Beach Fly Past. Ini ang Kakampi
Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:20 pag-aaga. Aramon ta mga bareta magali sa mga paglibang ko dyan sa luwas. Sarong bihikulo, nabudalan ng tren dyan sa Manuan kan Bao Camarines Sur. Report na yan, haliki Junel Cuba. Junel. Sarong vehikulo ang nabudalan nila sarong train kan dapin ara dyan sa Banwaan kan Bao Camarines Sur mantang ini anda pabalyo na sa release nangyari ang insidente alas 8:30 na pagkabanggikan nagkalikod na Sabado dyan sa San Juan na Bao Camarines Sur sa investigasyon kanda mga autoridad ang commuter. Nawara ka, Junel. Yes, go ahead. Go ahead. Anasambit ng train na gikan mismo sa parte kanda syudad kan Legazpi pasiringon sa laog kanda syudad kanda Naga Rio pinagmamariyo kanda sarong nagangaran na Jericho Sevilla 30 anyos kanda barangay Tabukon Naga City nasambit ng train na namulala na sarong maron na Mitsubishi Mirage na kung sa'yo na may plate number AAA 1179 pinagmamaliyuman ka sarong Rachel Alasan Kasyaw 42 anyos ka na sodadus barangay La Purisma Iriga City napagrabanda napabalyon kita na nasambit ng kote sa parte mismo ka na release kan train kaana ini ya unaman padalagan na unagdadangadang ada train atinda digdi pinabot nasambit Junel. Nasinda Jaime Preña Gubi, 31 años, Ganda Villa Sagrada Pau Camarines Sur, Laila Villa Turallo, 41 años, Daraga residente Ganda La Purisma Iriga City, Asenmada Julieta Casiao Cabaltera, 32 años, residente Ganda La Purisma Iriga City, ana nasambit ng tulong lunad kani kay panan ana super, ana naka Ruluasa sa nasambit ng tray o sa nasambit ng pinaglulunadan na vehikulo antis mamanda na inipudalan kana sinambit ng train alaga saro sa mga pasayro kani na pinagbistong si Claire Casiao Bernales 40 anyos residente na La Purisma Iriga City anday nakaluwas kaya ini ang nairido kanda mapudalan na sinabuton kanda train ang kutsing pinaglulunadan kani anda nasambit ng biktima tulos na pinagdara sa Lourdes Hospital sa siyudad na Iriga tanganing banda nalapatan ni magkakadigong asistensya medikal mantang nagkararaot man ang nasambit ng vehikulo at hindi pa madeterminaran kan mga autoridad kung sira anayong danyos kan sinambit ng vehikulo. Para sa Kakamping Network News, Jonal Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugang 4 na persona arestado ni Lulis sa Tupada, dyan sa Midalabak, Camarines Sur. Report na. Matubang niyan sa paglapas kan PD 449 o ang Cockfighting Law of the Philippines sa dapat na mga persona sa badawaan kan Minalabak, Camarines Sur matapos na sila ang madakop kan mga otoridad mantang nagsasagibon ni illegal na pagbulang mas listado sa apod na Tupada. Sa report gikan sa PNP Minalabak pasado alas 4 ng hapon kasunma numan sa Zone 1 Barangay sa Linggogon Minalabak, Camarines Sur kan magkondusir ka sa indang anti-illegal gambling operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakadakop kan persona ninda Jalset, 68 anyos magom, residente kan Zone 3, Barangay Hamurawon, Minalabak, Camarines Sur. Alden, 39 anyos magom, residente kan Zone 1, Barangay Tampak, Kamaligan, Camarines Sur. Iranyo, 47 anyos magom, para Omar, residente kan Zone 6, Hubo, Minalabak, Camarines Sur. Asin sa Rome, Hoben, o Hoban, 19 anyos, soltero, residente kan Zone 4, Barangay sa Linggogon, dyan sa Manuan, Manggiraray kan Minalabak. Aper kani, duwa pagbaga persona na nagbulang man, ana pinaglalamag ngunyan kan mga autoridad. Nabawi sa posisyon kan nasambit na nagkadarakop ng mga persona, iyon bali 7 nga pambulang na manok, 3 ang buhay, 4 ang gadan, mantang nabawi man ang kwarta na nagkakantidad 1,086 pesos sa man iba-ibang denominasyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network
SWMO kinumpirmar ang pag-arali kan ibang garbage collectors. Engineer Martin naguhurot ding dagdag sweldo sa mga nagkokolekta ng basura. Mike Garcia sa report. 60 pesos na aumento sa bayad ang hinahagad kang opisina kang Solid Waste Management Office kang Siyudad Canaga para sa mga garbage collectors kay ni. Sa payag ni Engineer Joel Martin, pabayo ka nasambit na opisina, iyon ang hagad ka mga personahes niya. Sa field, lalo na dakula nag-aarali, sagud sa okay lang na, i-renew. Bako mandang madali ang pagkolekta ng mga basura Siyudad Canaga, naglalampas naman subuot sinda sa numero kang oras aral daw. Alagad kulang pa sa pan-take home sa pamilya, ang makatereteste, daiman aprobado ang overtime. Lalo na ma-December o ma-September, kasi ributan naman kang fiesta, kung sa'yo ang mga parakolekta, dangan para sigid, nagjo-duty ning lampas 15 oras kada daw. Madadagdagan na naman o nadagdagan naman nga ning duwan truck sali sa City Hall, alagad kulang na maray kung 390 pesos na ang aldawan na sweldo. Nagtutubod si Engineer Martin na kung maprubahan sa na ang pagdagdag ng sweldo, mas higusanda sa trabaho as hindi mag-isip na maghali. Ang mga bagay na ini sa ruman sa mga bagay na inistorya niya na mga concerns kay Atty. Lenny Robredo kan magkulay si Danny Martin. Dawa anong aldaw, premium presente, asin mahigus ang kinokolekta. Sa mga garbage collectors, sa mga basura sa Siyudad ni Naga, alagad kulang manggiraray kung 390 pesos na an karibay kini kan pagal kan namamatian ninda. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko naman ito ka, 5:27. Balik kita sa iba panditalas ka mga baretang udyan. Ma-experience ni makusog na pagbagunas ng uran ang Metro Manila kung dyan ang Lunes kasabay ka mangyaring ikatulong zona o State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa report kan Pag-asa Department of Science and Technology, ang uran darakang southwest monsoon o habagat na pinapakusog ang tropical storm na si Karina. Nagatalaan mag-report si Presidente Marcos sa Batasan Pambansang Complex sa Batasan Hills duman sa Quezon City. Pinginauman, kanakol ang makuros rin protesta sa mga tinampo sa palibot ka na sinambit ng lugar. Mientras tanto, sa pinakauring report ka na Pag-asa, ngunyan amin na pag-aaga, ang binabantay na tropical storm na si Karina. Ini po, severe tropical storm, mientras na mantinidong stationary ang sayan dalagan. Ang sentro ka nasabit ng bagyo, kalkuladong nasa distansyang 420 kilometros east kan Tuguegarao City, Cagayan. Radar ka rin ang kusog na duros na 100 kilometros kada oras harni sa Tahaw. Mantangan sa yung Gasdenes, kusog, pinakamakusog na rapado kan duros, inaabot sa 125 kilometros kada oras. Hindi po naghiro sa direksyon northwestward ng Palaway-Luway. Mientras tanto, huli ka nasambit ng raot ng panahon, may pamarkabanderang tropical cyclone signal sa arriba na parte kan Pilipinas. Pero ang eastern portion kan mainland Cagayan, makamati po ni mga pagbagunas ni uran. Sa iba pa mga baleta, Pikanunsya kan Transport Group na Manibela na malansar sila sa ngunyan aldaw ng transport strike kasabay kan ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Manibela Chairperson Mar Balbena ay mahaba sa 4,000 na mga biyembro kani at mapartisipar sa sinambit ng untok pasada bilang protesta laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Mapon ang Manibela kasi ng protesta sa atyana pagkautos sa Commission on Human Rights Office sa Diliman duman sa Quezon City. Ikinaugma kang Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakapasar kang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Sigun kay BSP Governor Eli Rimuluna Jr. nasabit ang lay, mapakusog sa consumer protection asin makatabang sa kumpiyansa kang publiko sa Philippine Financial System. Katuyang kang Anti-Financial Account Scamming Act na banabanan ang cybercrimes asin maportihiran ang interest kan financial consumers. Sa rarom kanasabit ang lay, matrabagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas, National Bureau of Investigation, pati naman ng Philippine National Police,
para lapagon ang isayman na babalga sa sinambit ng bagong lane. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kunyan mga tuga. Eksakto alas 5:30 ng pagkaga. Mabreak lang kami at yan, ipaparagos sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kita po paragos na ang tabayan ng amin na pagkaga sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area. Naantabihan naman kita sa 99.3 sa KM Kakampi dyan po sa Partido area. Asinban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning man sa mga parantabay niya mo via FB Live. Mga parantabay niya mo sa ibang parte kan Pilipinas. May mga nakantabay sa to sa abroad. Good morning Girare Kijina. Sa tuwing regular na parantabay dyan sa Tiran, Iran. Asin sa iba para kaantabay sa bahay ka sa muyang FB Live. Mabalikin natin. Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas, kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ngunyan. Subrakat na sa 6 na persona na gadan sa Mindanao region sa Darakan Makusog na pagluran huli kang Southwest Monsoon o habagat. Inipasado sa pinakauring datos na ipinaluwas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa report kang NDRRMC, 4 na nagadan sa barangay Pamukutan, Zamboanga City, kasunod kang pagbaha ni Laboy. Napig-atong ang mga kaharungan pasiling salog kan nagtalikod na July 12. Mentras tanto nasa 131,388 mga pamilya ang apektado kan makusog na paguran sa Mindanao pati na sa Mimaropa in Central Visayas Region. Dinulik ang bagyong Butsoy. Sa sinabitang bilang 5,459 na pamilya ang nag-iistan ngunyan sa 52 na evacuation centers. Mientras tanto, day mababa sa tracing tinampuman asin sa Runtulay. Anday maagian huli sa danyos sa nakapirang parte kan Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region asin duman sa Barm. Mientras tanto, mga tukang sa iba pa mga bareta sa Radyo Nacional, nagadaom si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na didiskuturon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang ikaturong State of the Nation Address o SONA ang isyo asin programa na mapakaray sa buhay kan naman ang Pilipino. Sa sarong pahayag sinabi ni Estrada na inot sa mga isyong gusto niyang badangog iyo ang paglangkaw sa sweldo ka mga obrero sa Pilipinas. Apor kayan tinawandong ka senador na dapat subot madiskutirman kang presidente sa SONA ang pagkapalaba kan mga benepisyo ka mga Pilipino o ang pagkapahiwas kang benepisyo ka mga Pilipino asin maging ang pagbantir ka na katulinungan sa nasyon mientras na ipinagalaban ang soberenya. Nakatalaan magyarang SONA kang presidente sa tiyan sa Batasan Pambansa Complex sa Quezon City. Mientras tanto, nagpapatanid ang gobyerno laban sa pagpabakal ng pre-registered SIM cards asin illegal forms kang assisted registration. Sa sarong telefon, kay banan na ang telecommunications companies, SIM distributors asin dealers, sinimbagan ka National Telecommunications Commission o National Telecommunications Commission NTC ang mga isyo sa pagpabakal ni mga pre-registered SIM cards asin iba pang klaseng assisted registration na balga sa Republic Act 11934. Ang RA 11934 o SIM Registration Act nagtato ni mandato sa istriktong guidelines sa SIM card registration as in distribution para pakusugon ang national security. Sinabi kang NTC na ang paglaog sa mga illegal na aktibidad na ini pwede magresulta sa criminal charges sa kastigong 6 na taon na pagkakapreso as in multang sagud 300,000 pesos. Apora sa pagbalga sa regulatory norms, ang pagbabakal ng pre-registered SIM cards as in assisted registration nagsisirbi man na banta sa national security. Mientras tanto, kasabay kang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., iyo ang pagbubukas kan third regular session kan 19th Congress.
nagkapara sa mga priority measures na kabali sa Common Legislative Agenda kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kan presenting administrasyon na may katuyan makapagtaon ng magayon na buhay sa mga Pilipino na ang maaksyonan. Kabali sa mga priority bills kang Kongreso, iyo ang Reforms to Philippine Capital Markets, Archipelagic Sea Lanes Act, Amendments to the Right of Way Act, Excise Tax on Single-Use Plastics, Rationalization of the Mining Fiscal Regime, Amendments to the Electric Power Industry Reform Act o ang IPERA Law, asinman ang Department of Water Resources. Kabali pa dyan ang Create More Act, amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendments to the Rice Tarification Law. Kan Hunyo, basado sa ikalima asin pinakahuring LEDAC meeting ni Presidente Marcos, asin kan duwang leader kan Kongreso, kabali si Senate President Escudero asin House Speaker Martin Romualdez, 17 halis sa 59 LEDAC bills ang nailusot na asin dagos ng naging lay. Mientras tanto, siniguro man ni Romualdez ang commitment kan Kamara de Representantes sa magpasar kang gabos na propostong lay na sasambito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikatulong SONA. Alas 5:45 ang oras ngunyan. Ipinahagman kang Philippine National Police Public Information Office Chief as in spokesperson na si Police Colonel Jean Fardo na activated na ang Task Force Manila Shield katakod ka mangyaring State of the Nation Address at siya napagkahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Fardo, ang Task Force Manila Shield sarong komprehensibong lakdang sa seguridad na katuyan pugulan ang anuman na pagpurbar ng kariribukan sa mga major public events sa Metro Manila. Sigun saya, pinunan ining i-activate kalagtalagod na Sabadong Mataga. Sa pag-activate kan Task Force Manila Shield, pinunan na kang PNP at balibang security operations arog kang implementasyon ng mga checkpoints sa laog asin luwas ka Metro Manila, partikularmente sa Calabarzon asin Central Luzon. Piganda naman kang PNP ang mga Civil Disturbance Management Teams asin mga elite units arog kang Special Action Force. Mientras tanto, dahil manawaba sa 23,000 na pulis at ba-secure kang SONA na may kalkuladong 6,000 na ipapawarak sa Batasan Pambansa Complex asing kanabang kang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Siniguro man ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jose Milincio Nartates. Matarabangan ang tawan kan PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, pati naman Department of Public Order and Safety, kang Quezon City LGU, tangani masiguro, na reglado asin matulinong ang kapalibutan kang Batasan Pambansa Complex. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mareta pang may koneksyon sa SONA. Kolaborasyon ka mga matitibay na nagigibo ng barong halis sa Lukban, Quezon, Taal, Batangas, asin Aklan. Ang susuluto na barong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang ikatulong State of the Nation Address at yan. Ini ang sinabi ng Presidential Communications Office bilang simbag sa mga naghahapot kung anong klaseng barong ang susuluton kang Presidente ngunyan na Lunes. Nainaman nagtaon ng ginagdag na detalles ang PCO kung isay ang nagibok kan barong kang Presidente. Pero sigun sasaro sa mga dayupot sa Presidente, ang barong tribute sa nagadan na pamusong fashion designer na si Pipito Alberto kung sain saro si Presidente Marcos Jr. sa mga naging kliyente kani. Bigriar kang fashion designer na si Paul Cabral ang susunuton na paduman ni First Lady Lisa Araneta Marcos aragad may iba pang pinagpipilian sumut ini. Sigun sa PCO, inubos kang Presidente ng Pilipinas ang sayang oras sa weekend para sa iyang SONA rehearsal. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Paliganta mga balita halis sa luwas, progresibong grupo na Bayan Kamsur dahil makakapwesto sa Plaza Quezon, Plaza Rizal, pati naman Plaza 15 Barteres, tainot nakapareserba na sa lugar ang mga pulis. O si mga pulis mga protesta. Balita halik kay Maiko Garcia. Maiko?
Dai na naman makagagamit sa lugar kan Plaza Rizal, Plaza Quezon, asin Plaza 15 Martires. Ang mga progresibong grupo sa Nagasin Camarines Sur, ulit enot nang nakapareserba sa lugar ang Naga City Police Office. Yan ang kinumpirmar ni Nelsie Rodriguez, ang chairman ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Kamsur sa ginibong press conference kanagtaligod na Biyernes. Imbes sindama pwesto na lang sa Plaza Uragon, harani sa Saud pagkatapos kinsindang pagmarcha sa sentro kan syudad Canaga. Dati man girarang agrangay kang Bayan Kamsur katakot sa idang hinaing sa presenteng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Alagad ang hapot sa LGU Naga kung tanota 8 a.m. to 5 p.m. gayo, ang oras nagagamiton ka mga pulis ang lugar na permiman nindang ginagamit pag nagpoprograma taon-taon. Marumduman iyuman ang ginibukang Naga, asin NCPO. Kanagtalikod na EDSA People Power Anniversary kung saan enot nang nagpa-reserve ang mga plaza sa Naga kang konsideradong Freedom Parks. Day nakapagprograma ang grupo ninda Attorney Ruben General na huli sa rason na nakapareserve na da sa lugar ang mga pulis. Pero kang aldaw na ito, maghapon man ginibo, habo lang talagang magpagamit. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Ka-Forte Medical Services, pinakinabangan kan mga taga San Fernando, Camarines Sur. Sabi ni Konsyala Tin Danabar, Mike Gravito. Pinagpahayag ni Municipal Councilor Christine Danabar kan Sangguniang Bayan kan San Fernando, Camarines Sur na kan umidagi nga simana, partikular kan petsa 19, nagkondusir nin ka-Forte Medical Mission dyan sa Barangay Tagpukol sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur kung saan libreng mga bulong medical services ang pinakinabangan kan mga residentes kan unang bitarang barangay. Kanal daw maning Sabado ang barangay kan Kalascagas ang pinagtuyo kan kaperteng serbisyo sa pagi kan kaperteng Medical Mission kung saan labi na kaugmahan asin pasasalamat kan mga residentes igdi ninuno naman sa mga medical services sa indang napakinabangan. Apwera kani, sinabi pa kan konsyala na regular man na napapakinabangan kan mga taga San Fernando ang Kapuerte Medical Assistance Program. Aside pa po dyan, igwa pa po kitang regular na Kapuerte Medical Assistance Program kung saan po if ever man ang kapamilya or any resident po kan Banwaning San Fernando pwede pong makahagad ng tabang sa Kapuerte kung saan na let's say bagang yan na hospital, sa indong mahal sa buhay, pwede pong makadulok. Basta po Parte kan naging mga pahayag ng Municipal Councilor Tin Danabar sa pakikipagulay kan Kakampi Patrol dapit sa mga programa kan Kapuerte na pinapakinabangan kan mga residentes kan sa indang Banwaan. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 45 anyos na padre de pamilya arestado dinuli sa illegal na droga sa Banatan, Camarines Sur. Junel Cuba sa report. Sakop ang sarong 45 anyos na padre de pamilya sa pinagibong drug bypass operation kan grupo kan Municipal Drug Enforcement Unit MDEU asin man kan Balatan Municipal Police Station kan gibuon ang drug bypass bandang alas 3 ni pagkahapon duman sa zona 3 sa Barangay Laganap, Balatan na Camarines Sur. Nadako sa pinagibong drug bypass operation ang persona kan sarong alias Bintong 45 anyos mayagum mayo nin trabaho kana kaparyong barangay NDU sarong pulis na miyembro ka na Municipal Drug Enforcement Unit ang nagsagin-sagin na pusher buyer puminakal sa suspect nin sarong plastic sachet nin shabu na may kantidad 500 pesos pagkatapos na ini ang magparasaan ka na bypass money asin items niramalan na ang suspect sa pagrekisa sa iyang pantalon na nako sa bulsa kani anda duwang pidaso pang plastic sachet na may laog nin shabu na recover man anda 500 pesos na kantidad na iyo ang ginamit sa drug bypass operation and inventory ginigo sa atubangan mismo kan mga barangay official kan sinambit ng barangay anda suspect yaon ngunyan sa kustodiya kan PNP duman sa Banwaan kan Balatan kay banana an items
na nakuakan na mga autoridad sa sampan siya ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang suspect kabali sa mga state level individual na pigmamanmanan kan mga autoridad sa nasampit na banwaan. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 6 minutos na lang, tas magabot ang oras na alas 6 ng bagaga. Iba pang bareta sa lado nasyonal, kumpiyansa si Senate President Chis Escudero na mas mapakusog ang transparency sa gobyerno as tauning proteksyon sa mga Pilipino laban sa financial fraud sa pagpapusog bilang lay kan duwang importanteng lay na New Government Procurement Act asin ang Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA. Sigun ki Escudero, ang pagpirma ni Presidente Marcos sa sinambit na mga lay sarong importanteng lakdang pasiring sa kamautan nin mas transparency paninimbago na sin proteksyon sa mga namanwaan laban sa financial scams. Ang mga lay subot na ini makakapagtawning makusog na framework para sa ethical sa pamahala sa seguridad kang publiko laban sa fraudulent activities. Malalaw man kanamanwaan na sa mga ling ini mas maging pusog asin mas mapagkakatiwalaan ang sistema kang gobyerno. Mientras tanto, nagtutubod man si Senate President o Senate Majority Leader Francis Tolentino daan mas pinarikas asin mas transparent na procurement process, mga ulugan na mas marikas asin mas epektibong paghatod ng government services. Dagdag pa ni Tolentino, madaraman inin kawaran nin pagkakataon para makagibo ning pandadaya asing korupsyon sa gobyerno. Nagalaw man ang Commission on Human Rights na puprotehan kang Philippine National Police ang diretso ka mga maprotesta ngunit aldaw kan State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sarumpayag tinawan doon kang CSR ang importante ng papel kan law enforcers asin duty bearers sa mga tauning dalan sa mga namanwaan. Nagamiton asa na mga diretso sa sarong salbadong kapalibutan. Pigil ko pinarpang kang PNP. Natutugutan lang ang mga maprotesta sagud sa Commonwealth Avenue, Tandang Sora Avenue sa aldaw kang zona para maiwasan ang mas matinding trapiko harani sa batasan pambansa complex. Arestado ka National Bureau of Investigation ang peking abogado na subot nag-aalok ning non-appearance annulments kan mag-aragom para sa kantidad na 500,000 sagod 700,000 pesos. Sigun ki NBI Batangas Chief Attorney Christopher Hernandez ang mag-agom datawan ning court decision kang annulment alagad kang beripikaron sa Philippine Statistical Authority nagluwas na peke ang itinaon na dokumento asin na nagluwas sa record kang PSA. Idinagdag pa na ang suspect dati ng arestado kan CIDG Cavite das Marinas kan Barso huli sa parehong kaso o modus. Pindyente sumot ang kaso ngunyan, alagad nagpaparagos mangganari ang suspect ninulitay ni nakapagpiyansa. Kinumbirmar kang NBI Batangas na mayo sa listahan kang mga abogado kang Korte Suprema ang suspect. Sa ngunyan, may dosing complainant ang nagsaangat ng kaso laban sa suspect kabali ang istapa katakod kan Cybercrime Prevention Act. Mientras tanto, nagparawas naman ng payag ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter sa sinambit ng insidente. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian, disgradong Malaysia. Asin sa gudgunyan, dahil pa na dadakop ang nagatagong si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sigo, pinaparestar ka Senado sa Senate Sergeant at Arms. Pero natalang sindang susugo ng alkalde, pati na ang tulukan ng tugang, ama asin ina, pati na ang pork barrel scam convict na si Dennis Cunanan. Nagapatabang naman ang Senado sa Philippine National Police, pati National Bureau of Investigation, tangani madakop sigo asin an familia kaini. Mientras tanto, pigmenos Gatchalian, ang mga ipinopost ni Mayor Go na sa Facebook, nahuli tamayo ding kamugtakan asin dahil pwedeng magamit sa iyang depensa. Nagluwas na pikon ang senador sa nagtatagong suspended mayor. Agsayuma si Vice President Sara Duterte na magtaon ding reaksyon sa 20 milyones pesos na budget para sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan,
Sinabi kang Vice Presidente na dahil niya masambit na ang bagay na yan, ulit bako man siyang parte kang House of Representatives, House of Cards. At naman piglinok ni House Secretary General Reginald Velasco na 20 milyones pesos ang gastos sa soda. Asin ba kulang sa pagkakaan, kundi para man sa iba pang gastuson, tangani masiguro na matrayumpo ang sinambit ng event. Ipinaluwas na kan RPMD Foundation Incorporated o RPMD ang mga resulta kasi ng Boses ng Bayan Survey sa libreng pagbubusisi sa interno Pilipinas na nagsusukol sa trust pati naman performance ka mga mayor na opisyal kang gobyerno. Nakaresibi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 77% trust as in 75% job approval ratings, mientras tandong si Vice President Sara Duterte may 77% trust as in 71% job approval. Binusa-isipaman kan survey ang iba pang top political leader. Ang Senate President na si Chis Escudero may 68% trust as in 65% job approval. Mientras tantong si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez igwaman 75% trust as in 73% job approval. Pinakahalangkaw na trust rating ni Presidente Marcos, iyo ang 80.70% sa Balance Luzon, as in pinakababa sa 70.16% sa Mindanao. Si Vice President Sara may pinakahalangkaw na trust, 81.74% sa Mindanao, pinakababa sa NCR na 72.68%. Sa job performance, pinakahalangkaw si Presidente Marcos, sa Balance Luzon, 78.7%, pinakababa sa NCR, 69.64. Pinakahalangkaw na job performance ni Vice President Sara, 76.23% sa Mindanao, as in pinakababa sa NCR, 67.38%. Mientras tanto, nanginutan man at top performing cabinet official si DILG Secretary Binor Abalos Jr., 93%, sinusundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, 91%, DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, 90%, DBM Secretary Bina Pagandaman, 88%, DOF Secretary Rap Recto, 86%, as in DOD Secretary Boying Rimulya na may 84%. Si Press Secretary Chiruy Grafel, 82%, DTI Secretary Alfredo Pascual, 81%, DPW Secretary Manuel Bunawan, 79%, DICT Secretary Ivan Jan Oy, 77%, DO Secretary Ted Bosa, 76%, as in Dizon Secretary Jerry Acosar, 74%. Oras gunya. At yan mga berita sa Kakampi Network News kunyang pong Lunes, July 22, 2024. At yan na po ang sunan ni Presidente Marcos. Yan po maantabayanan nationwide sa gabos na mga TV, pati naman radio station, asin man sa mga social media, dawa sa anong platform. At yan sa pagkabalik niya mo, ang tabayaran po, mga bareta hali sa mga kakamping radyo, mga kakaibanan niya to, ang DWEB-FM Kamsur sa Lingkunada, ang KM Kakampi dyan sa Partido Area, pati naman ang BBS-FM Tigdian sa Naga City. At yan sa samuyang pagbabalik. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Terus magalantas ang oras na alas 6 ng bagaga. Balik kita sa mga baretang yan. Araman tala mga baretang hihatod kan sa ito mga kakamping radyo. Elit po mga baretang telefon kan DWEB-FM Kamsur. Yan sa Ringkunada area. Kailangan tuloy si Benny Dicera sa mga bareta. Benny! DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Maabalos June, sa detalyos kan mga barata, halidigi sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, naging materiyon po, nagkakapara mga aktibidades,
sa Banuana Bula. Katakot ka sa ng pinaggibong ika-446 na kapistahan ka na sabi ng Banuaan. Ini matapos na ang mga nanggana sa certain competition ang e-anunsar na kan lokal government kan Banuana Bula na kung saan ang nag-champion na yung Cluster 6 na kumpesto ka na Barangay Kasugad, Santo Niño sin Umbao Heights. Ang nag-first runner-up yun man ang Cluster 3 na kumpesto kan Barangay Santa Elena sin San Jose. Mantang ang second runner-up ang Cluster 5 kan La Purísima, Itangon, San Roque, Asinman, kaibanan ang San Francisco. Mientras tanto, pronounce naman ang nanggana sa pagiging Miss Bula 2024 na kung saan ang nanggana yung hali sa Barangay San Miguel na si Miss Johanna Joy Abad. Ang Miss Kawayan Festival iuman ang gikan sa San Roque Poblacion na si Miss Niña Richie Rabaya. Ang Miss Bula Tourism haliman sa Barangay Canpawili na si Nikki Chanel Relente. Asin ang Miss Bula First Runner-Up iuman ang gikan sa San Roque Heights na si Miss Genesis Oasnon. Mantang ang second runner-up sa Miss Bula iuman ang hali sa Barangay Taysan na si Miss Maria Christine Rose Banico. Mientras tanto kinakalis na Biyernes, fecha 19 kan na bulan na presente, naging matrayong puman ang ginibong Councilors Night sa Bula Covered Court na kung saan naging bisita sina Congressman Miguel Luis R. Villaferte, Governor Vincenzo Renato Luigi Villaferte, si Board Member Don Andre Oñate, asinan si Board Member Jessia Aina Noble. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto, sa iba pang details kan mga bareta sa lalo lokal, may report. Hali mismo kay Erwin Del Castillo. Erwin, please come in. Total 3,000 pesos kada bulan na maresibi kan mga makabali sa programa kan DSWD na ining ina-upload na walang gutom program. Ipinaliwanag kan taga DSWD region, katuwang ang mga membros kan CSWD o kan syudad nin Iriga, kan digdi pinaglunsar ang launching kan programa. Mga pagkakan na pwede nindang makuha sa designadong tindahan kan DSWD iyo ang mga minasunod. Pag-aabot sa carbohydrate, yaon ang bagas, mais, tinapay, pasta, fruit crops o kamote. Alagad ini na kantidad sa nadapat sa 1,500 kabus ang laog sa carbohydrate. Pag-abot sa protina, yaon ang karne, karning urig, karning baka o ano paman naman lain-lain na karne, yaon ang sira, asin, itlog. Alagad ini dapat nagkantidad man ni 900 pesos pag-abot sa protina. Pag-abot man sa dietary, fruits and vegetables, yaon ang cooking oil o lana, butter, margarine, prutas, gulay, yaon ang kape, gatas, asin, iba pa. Na alagad makantidad sa na dapat ini ng 600 pesos gabos ang kantidad. Para makompleto ang 3,000 pesos kada bulan na ilalaog sa indong ATM cards kan DSWD. Alagad nagpagirumdum ang DSWD region na dainong ka ipagsangraan sa indong ATM card. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto, panagos ang pag-asikaso kan lokal government Banuan na nabaw sa liderato ng effort simula sa Manlaylan sektor sa nasabi ng Banuan. Ini matapos na ibareta ni Mayor Simbulan ang pag-upgrade sa education sector sa Banuan na naba na kung saan orgulyo yung pinag-anunsya na sa indang ipinag-deliver ang abot sa 17 concert sound systems sa gabos na elementary schools sa Nabwa East District na kung saan ang kada concert sound system igwaman ninduang wireless microphone. Dagdag pa ni, nagtaw manin Asus laptop sa district office asin sarong laminator para sa BCO. Ano sabi ng inisyatiba, ang balik pinagikanan ang fundo sa MCPC na kung saan ini hinagad kang Nabwa East District sa liderato Director Felix Saison, sigun kay Melson Bulan, dahil lamang sinda mapundo partikularmente sa pagtuon suporta para mapakalay ang sektor ng edukasyon digdi sa Banuan na Nabwa. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga barata. Halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Dicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Pagkali dyan sa Rinconada, isuludyato mga bareta hali sa partido. Sabaykan KM Kakampi Partido. Kay Balang Tunuban si Frank Sotero. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News.
Kakamping Juni ng mga baratang tinaripon gikanigi sa partido area. Pinagdaanan na kad Philippine National Police sa Balawan kad sagay kabarin ni surong posibleng pagsangat ng asunto o kaso sa sarong persona na nag-report na hold up siya sa nasa bitang lugar. Inadbagi na pinagtawanan doon ni Police Major Michael Albania ang hepe kan Philippine National Police sa naunang bitang ng Balawan na maagirumduman na nagbungkaras ng barata kada kalista Hulyo 18 matapos na magpa-blatter ang sarong Jason Flores Eriario, sarong account executive kan Oil Ridge Incorporated na nakabasa sa siya na dinaga na inianagin biktima ng hold up sa sitio Kagbalogo, Barangay Patitinan sa Banuan kan Sagay Kabarin ni Surkunsay na duwang persona subotaan nagdulog sa yamantang ini ang nag-iihi sa gilid kan tinampo. Asin matapos ka na sa bitang insidente nalalay ang kantidad 205,000 pesos o 205,000 pesos sa entrevista kay Police Major Michael Albania tinawanan doon kay niya na nagduda siya sa mga statement kada sa bitang nagpapabistong biktima ng pang-hold up matapos na maging consistent ang statement kay niya kasabay pa kanday mapakali na pagpaabot ni nasa bitang ng report matapos magaygo ng background check mismo sa pinagtatrabaho kanina pag-araman na ikaduwang beses na pala din na dai na kapag-remit kan sa iyang koleksyon na posibleng sa rason na ginigibong rason o gigibong na rason kani iyan subod pagiging biktima ng pang-hold up sa barangay Patitinan sa Banuan kan Sangay Camarines-Sur. Nagunyatan pahayag kan hepe kan PNP sa Banuan kan Sangay. Ano po sir, may titingnan kaming pwedeng may pala sa kanya. Regarding po dyan, maghahanap po kami ng kung pwedeng mapailan po din siya, kami ang PNP sa kanya. And then, yung kumpanya po, maano na din talaga, mapail din po talaga. Desidido din po maray na mapapailan siya ng qualified tech. Parte kan managin pahayag kan hepe kan Philippine National Police sa Banuan kan Sagay, Camarines-Sur. Piantros tantarot siya na kan mga barata, labi sa 30,000 latios na pamilya sa Camarines-Sur. Asin probinsya kan Sorsogon na tatabangan ang food stamp program ni Presidente Marcos. Detalles kan barata, Rene Orellosa. Sa 30,000 na mga tios na pamilya sa Bicol, beneficiaryo ka ng food stamp program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Porsigido ang gobyerno na mapapa ng insidente ng kagutuman na namatean kan mga low-income households sa nasyon. Ini matapos na kreyaro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Walang Gutom 2027 food stamp program sa irarom kan orden ekutibo numerado 44 na pagiginutan kan o na pinapaginutan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagpapayuwas kan implementasyon kan na sinambit ng programa. Segun kay DSWD Bicol Regional Director Norman Eslorio, pinagpunana ka na sinangayin sa implementasyon ka na programa para sa 30 bill, 599 na tiyos na pamilya sa Bicol Region. Ipinapasunodhan na programa sa mga probinsya kan Camarines Sur Sorsogon bilang parte kang scale-up plan. Ikuaning 24,441 nga benepisaryo sa Camarines Sur. Asin na 5,968 sa Sorsogon. Ngantas na magpapanagos man ang implementasyon kan programa para sa 190 nga benepisaryo gikan sa Banuan kan Gadget Trena Camarines Sur na nainot naman na naging parte kan pilot implementation kan programa. Sa ararom kan programa nagataw ang DSWD Bicol ng electronic benefit transfer o kaya EBT cards na may laog din na food credit sa ila defense kada bulan para makamakal din ang feeling listanin mga food commodities kikan sa DSWD siring man sa registered o kaya accredited retailers. Ayot naman ang pinagpapayag ni Presidente Marcos Jr. ang pagbahiwas kang EBT card ang bago lang may obleton makuha ang zero hunger sa Pilipinas kundi masiguro man na ang mga benepisaryo ang makakakakan ng mga masustansyan mga pagkakan para sa Kakampi Network News. Rene Orellosa. Yan, tras tanto tulong lalaki arestado sa pagbalgar sa PD 1602 sa Banuan kan Tigawad Camarines o detalles kan Barata. Dads Prado. Arestado kan mga autoridad sa Banuan kan Tigawad Camarines Sur ang tulong lalaki sa aktong paglapas sa Presidential Decree 1602 sa ginibang anti-illegal gambling operation kan mga operatiba kan Tigawad Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Monica San Juan, officer in charge. Ang operasyon na ginibos kasod Maulyo 21, 2024,
bandang alaunan hapon sa Ramos Subdivision, Barangay Poblasyon, Tagawon, Camarines Sur. Ang mga suspitsado inaristan huli sa indang giribong Kakaray Cross umas sa aram sa apod na pull-out. Ang mga suspitsado sa rong 27 anyos, soltero, residente kanso na uno Barangay Binagri, Tagawon, Camarines Sur. Sa rong 25 anyos, soltero asin residente kan Barangay Binagri, Tagawon, Camarines Sur. Asin sa rong pang 20 anyos, soltero asin residente kanso na dos Barangay Kabalinalan, Tagawon, Camarines Sur. Ipinaaram sa nasabing mga suspitsado ang dahilan kan pag-aristar sa inda sa lingwaing sa indang naintindihan. Asin ganyan sinda nasa kustudiya kan Tagawon PNP para sa angatan ng magkakarigong kaso. Ang PNP Ligawon na dahil mapundo sa pagsagibanin mga operasyon kontra sa anuman na illegal na gibo sa tabang kan lokal na gobyerno, mga barangay officials at sinsiring man sa marasakit kan lambang tigawin nyo. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Teatras tanto lalaking nakakulong sa BJMP sa Banwaan, Cantigaon, liwat na serbahan ng mandamento di arresto kan Goa PNP. Detalyas ni Loriana. Patong-patong ng kaso ang inatubang niyan kan sarong 48 anyos na lalaki. Matapos na ini ang liwat serbihanin mandamiento de arresto kan mga personahe kan Goa Municipal Police Station, mantang ini ang nakakulong na sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP sa Banwaan, Tigaon, Camarines Sur. Katakod kang pinagpapusog na kampanya kan mga otoridad kontra kriminalidad. Matayong pong naiserbihan sinambitang warto para sinadagos ang pinagrestuman kan Goa Municipal Police Station si Alias Tunyo, 48 anyos, may agumang presidente kan Barangay Pinaglabanan Goa, Camarines Sur. Kanakaaging Sabado, Hulyo 20, 2024 kung saan ini ang presenting nakakulong sa sinambitang BJMP Tigaon sa iba niya pang inatubang na kaso. Ang bagong kasong inatubang niya ni Alias Tunyo, iyon apat na bilang ng kasong panlulugos na may criminal case number sa 2024-6721, 6720, 6721, 6722, asin man 6723 na pinagpaluwas sa Salacan RTC o Regional Trial Court Branch 58, 5th Judicial Region sa Banwaan, San Jose, Camarines Sur, kan nakaaging Abril 24, 2024, kung saan Mayo ng piyansang pinagrekomendar ang husgado para man sa iyang temporaryong libertad. Mientras tanto, padagos ang pangapulan kan Goa Municipal Police Station, urog na sa saindang mga kaimanwa, na padagos pa na pagpagtabangan sa mga otoridad, urog na kung may mga namamalisyahan ng mga makadudang hiro-hiro sa saindang mga lugar, turos pa na i-report o isumbong sa saindang hipatura para man sa matuninong asin matrangkilong komunidad. Dagdag na Mareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako ang si Loriana Maretaga. Yan ang mga baratang tinaripon gikan sa Partido Area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido, Kakampi mo Network News. Thank you, Frank. Oras yato kanyang matugang alas 6:24 na. Isunod na mga balita haliban sa BBS FM sa Naga City. Kay Walter naman si Junel Cuba. Junel. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat namin Kakamping Jun o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ipinagpahayag ni Dr. Alex Templunevo, Regional Director kan National Meats Inspection Service na ang opisina regional yaon dyan sa may airport sa Banwaan kan Pilik, Camarines Sur. Nasubuot regular ang girgibong inspeksyon kan sa indang opisina sa ibinibintang karne sa publiko para man sigurado na malinig asin ligtas ining kakanon. Ini ang mission asin vision kan sa indang ahensya sigun sa nakapalaman sa mandato kan gobyerno. Ana namis, ana Seoul National Controlling Authority pag-abot man sa karne, digdi pinagtututukan ninda ang press meat gikan sa warm meat asin na bagong buno na uriga o mga hayop sa nang ini maipabakal sa parte mismo kan merkado. Kaibanan sa inspeksyon ninda iyo ang child meat arog ka na kondisyon kan mga ibinibintang manok sa mga meat shop, kadaklan sa mga karne na imported o locally produced, ang mga frozen meat kung sa ina ipinagpapasairarom sa extreme heat condition o blast freezing sa laog nin tulong oras sa kailalaog sa pressure sa indaman na pinagpapasairarom sa inspeksyon ang mga frozen meat na digdi pinagpalumoy o pinagaapod na tuwada meat na ibinibenta sa mga saudan na
kasumpay kanda bagay na ni katuwang mang kanda namis sa regulasyon kanda meat product ang mga local government unit LGU iyon matapos kanda dibu luting kana meat inspection process gikan sa 1991 trabaho kana National Meat Inspection Commission an inspection sa karni alagad sa paagi kan Republic Act 7160 asin an Local Government Code of 1991 na devolve na daan meat inspection sa mga LGU kabali sa pagmonitor kan mga LGU sa operasyon asin construction kan mga slaughterhouse pagsagibo kan mga pinagaapod na anti-mortem asin post-mortem o an pag-examine sa mga hayop mantang buhay pa sagkod ng ini ana bunoon asin ibenta an karni sa publiko. Sigun paman kay Templo Nuevo, importante ang post-mortem inspection ninuli tadigdi maaraman kun safe asin na fit for human consumption an sinambit na mga karni nabubugtak ini sa parte mismo kan tatak na nagpapatunay na ligtas ka kanon an mga karni o an mga pinagaapod na meat product. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nakatalaan na matapos na pag-verifika kan mga nagrehistrong mga botante sa laog kan Siyudad Canaga. Ini ang pinagkumpirmar ni Comelec Officer Attorney Michael Julia sa entrevista kan BBS. Nakatalaan na matapos naman ngunyan ang pag-verifika kan na Election Regulatory Board ARB sa mga nagrehistrong mga botante sa laog kan Siyudad Canaga. Tinawan doon ni Abogado Julia na ang ARB kukondusir ana paraman sa verifikasyon kana mga pangaran tigi istaranda nasyonalidad asin iba pang impormasyon kan mga nakapagparehistro kon ini kwalipikado para makabuto sa laog kan Siyudad Canaga ang mga aplikante tiga kukontra kanda ERB na kung sain na pinapaapod man ang opisina sa paagiman kan pagsurat o pag-text sa inda kana Comelec naga para man dangugun asin verifikaron kung kwalipikado sinda na magbuto sa laog kan syudad. Igwa naman nin mga nagkapirang mga aplikante na daitinugutan nin huli man taan sistema kan Comelec na nakarehistro pa man sinda sa lugar na ginikanan ninda. Kung pwesto man kan ERB kan Comelec officer, iyo mismo ang school division kan Comelec asin man local civil registrar. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Camarines Healthcare on the Go program nagbali sa Lab for All Caravan duman sa probinsya kan Sorsogon. Boyet Paderes sa detalye. Ang gobyerno provincial kan Camarines sa pagikan Provincial Health Office nagpartisipar o nagbali sa Lab for All Caravan nagilibot sa probinsya ng Sorsogon kan Hulyo 18, 2024. Armado kan state-of-the-art facilities aron kan eye clinic on wheels, women's wellness on wheels, as in dental clinic on wheels. Kaibahan naman ang mga healthcare workers ang Provincial Health Office din ang Healthcare on the Go program sa probinsya ng Sorsogon tangaling maserbihan ang mga beneficiaryo kay kasabit ng karaban. Kabali sa medical services sa officer kan PHO Camarines Sur, iyo ang libreng medical, dental, as in optical consultation, eyeglasses dispensing, refraction, as in manalain ng laboratory diagnostic test, ang lab for all o ang laboratorio, konsulta, at gamot para sa lahat ng bagong Pilipinas, karong inisyatibo ni First Lady Araneta Marcos na ang katuyuhan na makahaman ng healthcare services na accessible sa mga Pinoy sa pagitan nationwide caravan. Presente mismo sa aktibidad si First Lady Lisa Marcos as Senate President Cis Escudero sa padagos na pagtaon ng prioridad sa health sector ang provincial government kan Camarines Sur sa lindong kampamamayo ni Governor Luigi Villaperte mantinidong pumited sa paghinguhang makatao ng libreng serbisyo medical sa mga tao o maging sa luwas kam probinsya ng Camarines Sur. Para sa BBS News, Boyet Paderes.
BBS, Basta Bareta, sigurado. May babang detalyes kan mga barata sa lado lokal para uma na nakabali sa contact farming nagpasalamat sa National Irrigation Administration Boss Oka Ismenda sa detalye. Labi-labi ang pasasalamat kan mga parauma nakabali sa contract farming na konsenig sa probinsya ni Camarines Sur an Irrigators Association dyan sa Lipman na Kabusaw, Camarines Sur an presidenteng si Cesar Adan an nagpasalamat na ning huli naman sa gayon subotkan na programang ini na makakatabang sa mga parauma na inot na lunsad ruman sa Sorsogon asin pandua digdi sa probinsya ni Camarines Sur. Dahil ano po, konsa ko yung garo piguhungit ka na po kang niya ang ano pong ini sa contract farming dahil mayo ka pong ibang i-contribute digdiyo solamente si kapagalan mo lang po si ano po gabos yaw na po ali sa niya so tapos si product kasi Gosimi papakalong si Gosimi po niya pa po ang mako sa presyong 20 po ang presyo kaya sabi ko po nga duman sa mga IE president ko na nasakupan sana ipadagos iniyo kang niya programang iniyo para magayon na programa niyo kang niya ining contract farming na iniyo. Parte kan na pahayag ni Cesar Adan, presidente kan na Irrigator Association Libmanan Kabusaw. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa oring barata sa lado lokal, mas maiwas na programa para sa children conflict with the law. Susulong niya ni Kunsyal Gela Abunal sa entrevista. Ipinagapayag ni Kunsyal Gel Abunal Gomez pigsabi kani na dapat ang programa para sa children in conflict with the law CICL masa paiwason dapat na mamatian asin na komprehensibo orog na sa mga magurang kan mga kaakian ninulita kulaon ang sindang party sa kung ano man na pagkakasala na nakomiter kan sa mga aki dagdag pa ni Kunsyal Gel igwaman ng mga pasilidad and Social Welfare and Development Office CSWDO para man sa mga ini alagad kinakaipuan na gayong magkaigwa ni na Protection Center sa Laogan Syudad para mas paurugon pa ang nasambit ng programa alagad nasa proseso pa sana at bagay na ni asina aramon pa kung sa ina mako ang pundo para sa nasambit ng programa. Sa ibong kanay ipinagpahigman kan CSWDO igwang 14 kaakian nasa datos nindangunyan na nahahampang kan manlain-lain ng mga kaso sa laog kan syudad kan Naga. Yan tabi kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampimon Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. Thank you, Junel. And sa mga pagriba sa BBS FM. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 6:34 na po rin pag-aaga. Maura na ang panahon niya tungo niyan. At yan mabalik kami para sa mga ultimong baleta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Farmers Irrigators Association. Sigun ki De Vera, ang mga parauma tatawaning kapital 50,000 pesos asin kung babutid na ang aning limang tonelada kada hektarya sinda makaresibin karagdagan na 50,000 pesos karibay ang gabos na aning kukunon kaniya para sa bagas na ipabakalman ning barato sa mga kadiwa ng Pangulo asin sa 29 pesos rice program. I think 3 billion ata nationwide, covering 40,000 hectares.
Ang target niyan is 5 tons per hectare. So malaki yan. For Bicol area, mayroon tayong share na 1,500 hectares sa Libmanan nga. Libmanan, Sorsogon, Kamsor, no? Hindi ko kabisado lahat ng specific area pero doon natin nailagay. Ang kagandahan ng contract farming, lahat ng inputs binibigay ng NIA. Around 30,000 yan. And then another 20,000 for the labor cost. Pang-araro, pang-treasure, di ba? Bibigay naman ng NIA yan. So 50,000 na ang initial na investment ng NIA per hectare. After harvest, pag na-hit nila yung 5 tons, another 50,000. So, wala na silang puhunan. Pag nakaharvest sila, mayroon pa silang another 50,000. So, maganda rin yun kasi nga, hindi na sila uutang kung saan-saan yung mga farmers natin. Parte ang mga payag kan Regional Manager kan National Irrigation Administration sa Bicol na si Engineer Gaudencio de Vera. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, suportado ni Congressman Elry Villaferte kan ikaduwang distrito kang Camarines Sur na yuman ang pamayo ka National Unity Party ang promesa ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tatapusong ang Kamara ang propostong 6.352 trillion pesos na budget para sa 2025 asin mga natanang prioridad na proposto bago matapos ang 19th Congress. Ang ikatulasin huring regular sesyon kan 19th Congress mabukas sa maabot na Hulyo 22 ang kaparing aldaw kung saan yuman ang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ini sa Hunyo taon 2025 o bago magtukaw ang mga gana sa papaabuto na midterm election. Sa inot na duwang regular na sesyon kan 19th Congress, 75 propostong lay inaprobaran kang Kamara sin Senado ang naging lay. Sa bilang na ini, 30 ang naging national law. Sa 30 national law, si Congressman Elry ang co-author kang 21 sa mga ini. Kabali dyan ang New Agrarian Emancipation Act o ang Republic Act 11953, Maharlika Investment Fund o ang Republic Act 11954, Act granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians, Republic Act 11982. E.D. Garcia Law, Republic Act 11996, Kabalikat sa Pagtuturo Act o Republic Act 11997, asin Trabaho para sa Bayan Act, Republic Act 11962. Mientras tanto, kumpiyansa si Congressman Elry na matapos kang Kamara, ang natanapang prioridad na proposto kan Legislative Executive Development Advisory Council. Ini ang abiyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ang IPERA Law, Republic Act 9136, Comprehensive Agrarian Reform Law, as in Foreign Investors Long-Term Lease Act. Kumpiyansa pa ang liderato ni Romualdez na mas maging areglado ang kolaborasyon kang Kamara asin kasinado sa liderato ngunyan ni Senate President Francis G. Escudero. Si Congressman Elry, co-author man kang anom na propostong lay kung saan ang amyenda sa USC Law na sana anday panatapos kang Kamara de Representantes. Ultimo natong bareta ko dyan sa lado lokal. Mabibinipisyuhan ang mga negosyante, pataman mga parauma sa Bicol sa plano kan Department of Transportation na i-retrofit ang eksistidong rail line sa pagultaran kang Laguna sin sa probinsya kan Albay para sa cargo services. Yan ang tinawan doon ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol sa Bartelis kung saan sinabi ni Yamsuan daan sa bit ng propostong proyekto mapauros sa logistic cost ka mga paraumang Bicolano na nagtatransportar kan supply nin mga produkto na agrikultura duman sa Metro Manila. Sinabi ni Yamsuan na ang pag-establisher kan episyenteng rail transport at mapabaskugman ka mga aktibidad sa pagultaran kan Laguna sin Albay kung saan namumugtak ang mga industrial parks. Mientras tanto, sa sarong pag-aadal na pigkondusir ka Blue Focus Infrastructure Advisors nagpapailing na ang mga traders nagbabayad ninday bababa sa 300,000 pesos o 300,000 pesos sa pag-transportar ka mga imported container hari sa sarong lugar pasiring sa ibang lugar sa laog kang Pilipinas. Sa sinambit ng pag-aadal, nagluwas man na ang tracking services
asin na arkila sa mga bodega, mas halangkaw nin 25% kesa sa logistic cost. Balita sa luwas kang Pilipinas, gunyan, formal ng pinanunsyal ni US President Joe Biden na dahil nagirara ini madalagan sa pagkapresidente sa maabot na eleksyon sa Nobyembre duman sa Amerika. Sa ipinaluwas na surat na dawa gusto kaning dumalagan kiraray, pikukonsider niya ang kahagadan kansayang partido na dahil na magdagos. Daglag pa gani, tututukan na sana ang sayang pagkapresidente sa natanang panahon kansayang termino. Nakatalaan man magdiskurso sa mga masunod daw mapalapit sa nasabit ng desisyon si Presidente Biden. Matandaan lampas sa 30 mga Democrats na sayang kalyado ang nangapudan kay Biden na dahil na sana ini magdagos sa pagkandidato sa pagkapresidente hulita pighaditan ang sayang salud. Sayang pigindrusar na maribay sa saya para hampangon ang kalaban na si dating US President Donald Trump sa eleksyon si Vice President Kamala Harris. Sa Maritang Sports, gunyang pupunanin na gymnast Carlos Yulo, boxer Ymir Felix, Martial, asin rower Joanny Delgado, ang kampanya kan Team Philippines sa 2024 Paris Olympics na formal na mapon sa July 26 sa France. Malargan tulong Pinoy Bets sa Hulyo 27, sarong aldaw matapos ang engranding opening ceremony na ilalatag kang host country. Kumpiyansa si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na sa baging laban ka mga Pinoy athletes, kabali na sinda Yulo, Martial sa parehong veterano sa Tokyo Olympics. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Yan na po mga baretang sununang tabiaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Lunes, Hulyo 22, taon 2024. Mga bareta na tabayaran sa mga kakamping radyo. Sa pagkarang ka mga katuwang nato sa pagkatod ka mga bareta, ang DWEB-FM Kamsur, dyan sa Ringgonada, nakaibaran naman si Beren Dicena. Ang KM Kakampi Partido, nakaibaran naman si Frank Sotero. Asin man si Jules Cuba, hali sa BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarang kang bilog na puwersa ka mga reporters, kang Kakampi Network News, hali sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Ibaran ko sa Parma sa Lalo Teknika, ako po si June Bernas. Mabalos ka sa ino pagantabay, sagot sa masunod yatong pag-ilibanan sa amin ng mga bareta on-air online. Ini po ang Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. PBS FM.